Hello mga kapatid, mga kaibigan, mga kamag-anak. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga umagang oras, magandang tanghali, at magandang gabi po dito po sa Asia. At ngayong gabi mga kapatid ay muli ay tatalakayin po natin ang ating pong paksa na tinalakay ng mahabang panahon. At I think umabot po ito ng mga 2 buwan, hindi po nagkakamali. At ang sad to say na nagbago po ng patakaran ang Facebook, kaya every 30 days ay nabubura po ang ating mga Facebook Live. Kaya sa gayong pangyayari ay naisip ko pong i-wrap up o i-summarize ang ating pong mga tinalakay. Hindi ko na po isa-isahin ang detalye nito mga kapatid, no? So 2 Thessalonians chapter 2. So we will just go over the verses from verse 1 hanggang sa last verse, that is verse 17. At hoping na yung ating pong mga natalakay sa mga sumabaybay ay natatandaan pa rin po natin. So bali sa pagkakataong ito ay mabilisan o summarize na lang po ang ating pong gagawing pagtalakay, pagpapaliwanag sa mga talatang ito. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan na nararating po ng ating pag-aaral ngayong gabi, at hindi po nawawala yung inyo pong sigasig, yung ating pong sigasig sa pag-aaral, pagtuklas, pagsasaliksik ng mga salita ng katotohanan. Mahalin po natin ang katotohanan dahil kapag hindi po natin minahal yan ay tiyak na sa kasinungalingan o sa maling aral po tayo mabibiktima. At tayo po ay magiging biktima na rin of course ng ating kaaway ng Diablo na siyang gumagamit din ng salita ng Diyos sa maling paraan. Kaya ingat po mga kapatid, keep on studying. Ang ibig ko pong sabihin when I say keep studying or study more ay Word of God po, at hindi po tayo lalabas sa mismong final authority natin na kinikilala natin ang King James Version of the Word of God. Magsisimula po tayo mga kapatid sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 1. Bago po natin umpisan to, I would like to pray mga kapatid kahit saglit. Salamat Panginoon, dakilang Ama, sa amin pong pagkakataon muli na maipahayag, mapag-aralan, masaliksik ang iyong mga salita. At nawa ay patuloy po kaming magpakumbaba, magpailalim sa authority nito, at hindi po manangan, manalig sa aming karunungan o karunungan ng tao. Hindi po magpapa-impluwensya sa husay o katalinuhan ng sino mang tao, sapagkat kami po ay naniniwala na perfect po ang iyong salita at hindi po namin kailangang palitan ang mga words and expressions na ginamit nito. At nawa Panginoon, sa gabing ito ay maluwalhati ka, maitanyag, mamagnify ang aming Panginoon Kristo, gayon na rin ang iyong salita. Ito po aming dalangin pasasalamat sa pangalan po ng Panginoon Kristo. Amen. Verse 1 na po tayo. Now we beseech you, brethren, by the coming of our Lord Jesus Christ and by our gathering together unto Him. By the way, ang ating pong theme ay pinamagatan ko po ngayon na i-wrap up the day of Christ's coming. So, gaya ng sinabi ko po, ito po ay concise study na lang po or summary ng ating tinalakay sa mahabang panahon. So, dito nagsisimula po si Paul ng pakikiusap sa verse 1. Ito'y batay po sa tinalakay na rin niya mga kapatid sa chapter 1 concerning the coming of our Lord Jesus Christ. Ano po? Sa unang sulat niya sa mga taga-Thessalonica, from chapter 1 to chapter 5 ng 1 Thessalonians, nandun po ang coming of Christ. So hindi po mawawala yan, yung coming ng ating Panginoong Jesucristo o yung day of the Lord or day of Christ. Dito rin sa kanyang ikalawang sulat, nandito pa rin po yung issue ng coming. So hindi po nawala. Ang dalawang magkasunod na sulat ni Paul sa mga taga-Thessalonica ay ang main subject is the coming of our Lord Jesus Christ. Kaya sabi ni Paul, we beseech you. Siya ay nakikiusap, no? Kasama po niya dito si Timotheus at Silvanus. Kung babalik po tayo sa chapter 1, brethren, yung brethren po dito ay mga taga-Thessalonica, and I believe sila po ay mga members ng church, the body of Christ. Hindi na po issue ang Israel by this time, mga kapatid. Ano po? Sila po ay nahulog na sa Acts chapter 7. So, ang sinusulatan na po ni Paul dito ay ang church,
the body of Christ. Dahil clearly, sa mga epistles na sinulat ni Paul sa Acts period ay existing na po ang church, the body of Christ. At ginamit na po yung expression na ye are the body of Christ. Sa Romans 12 ay one body tayo at many members. 1 Corinthians 12 ay body of Christ, ginamit na rin po. Yung same expression na ginamit po sa mga sinulat ni Paul sa tinatawag na prison epistles, mga kapatid. Anyway, let's go to the verse. So, ang pakiusap is by sa pamamagitan ng coming of our Lord Jesus Christ and by our gathering together unto Him. So, ating pong pinatunayan sa ating mga pagtalakay na yung coming of our Lord Jesus Christ at yung gathering together unto Him ay pareho din sa mga katagang the day of Christ na ginamit sa verse 2. So, hindi po sila magkakaibang panahon o pagkakaibang pangyayari o event, mga kapatid. Dahil mismo sa coming of our Lord Jesus Christ ay may mangyayaring pagtitipon together, sama-sama, unto Him, unto the Lord Jesus Christ, ng lahat ng mga mananampalataya, all saved members of the body of Christ, since the beginning, mula sa pag-uumpisa ng ministry ni Paul, hanggang sa pagparito nga ng ating Panginoong Kristo. By the way, kung magkakaroon po tayo ng pagkakataon, ay tatalakayin din po natin, perhaps next Sunday, ang theme na the end of the dispensation of the grace of God. So, kailan kaya nagtapos ang dispensation of the grace of God? So, titignan po natin yan sa ating pagtalakay. Okay. So, again, hindi po ako gumagamit ng mga theological terms kagaya ng word na rapture, pre-trib or imminent rapture, any moment rapture, mid-trib rapture, or post-trib rapture. Dahil lahat ng yan ay mga theological terms. I believe, once again, for emphasis, mga kapatid, sana hindi po kayo nagsasawa, na ang exact words or exact expression ay dapat yung nakahango mismo, nakabatay sa salita ng Diyos na pinagkaloob sa atin. Walang hihigit na tama at tugma o absolute words, kundi ito. At sana ay hindi po natin papalitan ng alinmang men's term or man's words or expression from theology, mga kapatid. Kung talagang tayo ay nagmamahal at kumikilala sa katotohanan ng salita ng Diyos. Ano po? Subalit hindi ko po ipinipilit ito, mga kapatid. Ito'y pakiusap lang kung maaari. Gaya rin ng mismong paggamit ng salita ng Diyos. Then, dito po sa verse na ito ay gaya ng sinabi ko, meron tayong gathering together unto Him. Ito pong gathering together unto Him na ito ay iba po sa gathering ng elect or ng mga saved people sa bansang Israel sa coming of our Lord Jesus Christ. I believe na may separation and distinction. Yung gathering ng mga mananampalatayang Hudyo na kung saan ay makikipagharing kasama ng Panginoong Kristo dito po sa lupa. So may distinction pa rin. Actually, doon po sa Genesis 49 ay may gathering na rin unto the Lord or unto Shiloh sa kanyang pagparito, which is speaking of the Lord Jesus Christ. Pero itong gathering na ito ay exclusive sa mga members ng body of Christ na kung saan Jew and Gentiles po ang bumubuo. So, ito po yung revelation ibinigay kay Paul na para sa body of Christ. Although ito ay the same coming na tinatalakay ng prophecy, pero ang issue sa prophecy ng coming of the Lord Jesus Christ ay ang bansang Israel. Samantalang dito kay Paul, sa mga sulat niya, tayo po ang kinaukulan. So, may malaking pagkakaiba po yan, mga kapatid. Okay, sa verse 2 ay malinaw na may sinasagot na problema si Paul sa mga taga-Thessalonica. So, meron pong shaking na nangyayari o pagyanig ng kanilang mga pag-iisip. May trouble, merong nangyayaring kagulumihanan, we will say. Ang kanilang mga kalooban, dahil merong nagtuturo, meron silang narinig na teaching. Dito nga sa verse na ito ay shaken o yanig ang kanilang mga pag-iisip at troubled dahil merong dumating na information sa pamamagitan ng Espiritu, by word,
And by letter, tatlong paraan. Ano po? By word, by letter, by spirit, by word, by letter, as from us, na parang galing kina Pablo. Ano po? Ano po yung information na yon? As that the day of Christ is at hand. Na yung araw daw po ng Panginoong Kristo ay malapit na. Yan. So, yung day of Christ na yan ay hindi po pwedeng magkaiba yan doon po sa sa verse 1, sa coming of Christ. Dahil yan po yung itinuturo ni Paul na hinihintay natin, no? Sa chapter 1, sinabi na po niya yan, and to wait for His Son from heaven. Chapter 1, verse 10, ng 1 Thessalonians, no? Dahil na sinabi ko sa lahat ng chapters ng 1 Thessalonians, 2 Thessalonians ay may coming of our Lord Jesus Christ. At yan ay sa day of Christ, na kung saan titipunin po tayo. So, hindi po biro yung kanilang information na narinig. Of course, mga outsiders po yan, mga kalaban po ng katotohanan, at nagsasabi na ang day of Christ ay at hand. Bakit po troubled? Or bakit po shaken? Nayanig ang pag-iisip ng mga mananampalataya sa Thessalonica. Sapagkat hindi nila iniisip na malapit na ang araw ng Panginoon o yung coming of Christ o yung gathering natin. Dahil malinaw sa kanila na meron pong aral mula kay Pablo na bago po dumating yung day of Christ ay meron pong mga mahalagang events o pangyayari muna na mangyayari. Okay? Kaya nga, nakikiusap si Paul batay sa pagparito, sa katotohanan ng pagparito ng Panginoon yung gathering natin, na huwag mayanig ang kanilang mga pag-iisip. Okay? O kaya magka-trouble ang kanilang pag-iisip. Okay? Sa verse 3, rather, I should say, let no man deceive you by any means. So, malinaw na mayroon pong pandaraya. Yung mga nagtuturo na ng day of Christ ay malapit na ay mga deceivers po sila. Kaya sumasalungat po sa aral na itinuro ni Apostol Pablo o ni Pablo sa kanila, ang ating apostol ngayon. So, clearly deception po yan. So, kapag may nagtuturo na ang day of Christ is at hand, ibig sabihin po niyan hindi po niya batid ang mga information, ang mga pangyayari, ang aral, ang turo ng mga kasulatan, mga kapatid. Okay, so tuloy po natin. Let no man deceive you by any means, for that day, yung that day dyan ay the day of Christ, sa verse 2, shall not come, except there come a falling away first, and that man of sin will reveal, the son of perdition. Bago po tayo magpatuloy sa verse 3, nais ko lang pong bigyang pansin natin yung mga katagang the day of Christ. Dahil sa mga rightly dividers na kagaya po natin at naniniwala na ang Church, the Body of Christ ay nagsimula sa ministry ni Paul, meron pong iba't ibang paliwanag tungkol sa day of Christ. Sa ilang mga gaya po natin ay nagsasabi na ang day of Christ ay iba sa day of the Lord. Okay? At may mga paniniwala po na ang day of Christ ay mangyayari po sa tinatawag na bago yung 70th week, no? Doon po sa tinatawag so-called 7-year tribulation period. At yung day of the Lord ay pagkatapos ng 70th week. Kaya yung expression daw na day of the Lord at day of Christ ay magkaiba. Okay? So, tignan po natin konting pagbabalik, pero hindi ko na po babasahin lahat. Itong exact expression or terms or exact phrase, I should say, na day of Christ ay 3 beses lang po ginamit sa sulat ni Pablo. Yan ay sa Philippians chapter 1 verse 10, Philippians 2:16, at ang pangatlo ay dito. At malinaw na ang expression na yan ay lalo na dito sa context ng chapter 2, yung day of Christ ay aabot hanggang doon sa pagkatapos ng 70th week, batay sa ebidensya. So, hindi po iba ang day of Christ sa Philippians 1:10 at Philippians 2:16. Dito po sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 2. Wala pong dalawang day of Christ. Kung sabihin po natin magkaiba yan dahil sa ating pong
school of thought na natutunan at sinasabi nating iba ang Day of the Lord, Day of Christ, then paano yung ibang mga expression na Day of Jesus Christ, Day of our Lord Jesus Christ, magkakaroon po ng maraming day na hindi lamang po iisa o dalawa, mga kapatid, kapag yun po yung susundan natin paraan ng interpretation. Okay, so again, deception, may deception na nangyayari, kaya't nagulumihanan ang pag-iisip ng mga taga-Thessalonica. Subalit malinaw po sa sinasabi ni Paul, sa teaching na itinuro ni Paul, na yung Day of Christ or the Day of Christ coming, kung saan tayo ititipunin, mga kapatid, hindi po siya darating, malinaw na nakalagay sa verse 3, except maliban kung meron munang mangyayaring falling away. So, falling away first. And then, pagkatapos ng falling away first, and that men of sin be revealed, the son of perdition. So, importanteng alam natin yung order ayon kay Paul. May falling away, mauuna, and then, sabi niya, may kama at end dyan, that men of sin be revealed. So, may mahahayag na men of sin na tinawag na the son of perdition or the son of destruction. Batay po sa talata din kung saan siya he will be destroyed. Okay? He will be suffering everlasting destruction sa chapter 1. Ano po? So, dito po sa verse na ito, sino yung man of sin? Sino po yung the son of perdition? Well, sa ating pong mga pagtalakay ay marami po tayong verses na ginamit to prove, no? Hindi lamang po tayo nag-stick, although sa context malino naman, makikita kung sino, kung ano yung kanyang identity. But of course, sa scriptures, no, sa all scripture, mga kapatid, may mga references yan. Tawag natin ay cross-references. Basta't hindi po mag-violate sa konteksto na ating pong tinatalakay ay hindi po masama na lumabas. Kung the same theme, subject, person ang pinag-uusapan, mga kapatid. So, yan po ang all scripture. Ano po? Ayan. So, ito pong man of sin na ito ay pinakilala o ginamitan po natin ng katagang Antichrist. So, ang Antichrist na salita ay ginamit po sa 1 John at saka 2 John. Ginamit po yan ni John, John the Apostle, kasama sa 12 apostles. Okay? Ginamit din po yung expression false Christ sa Word of God. Okay? Ayan po. So, ito pong man of sin na ito or si Antichrist na ito ayon sa verse 4 ay who? Yung who dyan ay walang iba kundi si Antichrist pa rin or yung man of sin na son of perdition. Opposite. Kanyang sasalungatin. Okay? At itatanyag ang kanyang sarili. Okay? Paano po niya sasalungatin ang kanyang sarili? Sasalungatin niya sapagkat idideklara niya ang kanyang sarili na siya ay Diyos. Na hindi naman siya totoong Diyos. No? Marami po tayong talatang binasa at sinasabi na thou art a man, yet you make thyself God. No? Ginagawa mo ang iyong sariling Diyos. No? Yan po yung adikain ni Lucifer, maging ni Satan at ni Antichrist din sa konteksto po na Isaiah chapter 14. Okay, so i-oppose niya dahil ang kanyang sarili, dahil idedeklara niya ang kanyang sariling Diyos. At yung capital G, na totoong Diyos ang kanyang gagamitin. No? I-exalt niya sapagkat itatanyag niya. Ayon sa verse din mismo, sabi niya, exalt himself, si Antichrist po yan, above all, ng higit sa lahat o mataas sa lahat na tinatawag na God, capital G-O-D, or that is worship, o kaya sinasamba, so that he, si Antichrist po yan, yung son of perdition, as God, capital letter na naman yung G, sitteth, upo siya sa temple of God, and this is in Jerusalem, mga kapatid, ano po, sa bansang Israel, shewing himself, pakikita niya ang kanyang sarili na siya ay Diyos, capital G-O-D. I-claim niya talaga na siya ay tunay na Diyos. Ayan, mga kapatid. So, marami pong marami po tayong expression, cross-references na ginamit sa Daniel, ano po, na sumusuporta mismo. Dahil, hindi po bago itong information na ito. Itong tungkol kay Antichrist. Okay? Marami po yan sa Old Testament scriptures.
tinawag po siyang the Assyrian, ano po, sa Isaiah, ano po, tinawag po siyang the prince of the people, okay, the prince of the covenant. Yan po yung mga tawag sa kanya sa Word of God. Sa Revelation naman ay tinawag siyang the beast, ang halimaw. Ayan, so yan po yung mga tawag kay Antichrist, at dito ay wicked, ayan, man of sin, the son of perdition. So, yan po yung mga katagang ginamit sa paglalarawan kay Antichrist, mga kapatid. Ayan. So, dito na po tayo sa verse 5. Remember you not, hindi ba ninyo naalala, sabi ni Paul, that when I was with you, nang ako ay nasa inyo, no, I told you these things, sa malinaw, na ipinaalala ni Paul, no, na noong magkakasama sila, ay itinuro niya o sinabi na niya ang mga bagay na ito. Ano itinuro niya? Yung tungkol sa coming of Christ, yung gathering together, yung day of Christ, kung kailan mangyayari. So, meron ng information beforehand, no, na narinig mismo ng mga taga Thessalonica kay Pablo. Narinig nilang itinuro sa kanila yung mga bagay na ito. Kaya, malinaw sa kanila ang order of events bago dumating yung coming of Christ, yung day of Christ, yung gathering natin. Ano yung malinaw? Na merong falling away, and then may revelation of the man of sin bago pa yung day of Christ or yung gathering natin, mga kapatid. Yan. Yan. So, sana nasusundan po natin yung punto po ni Apostol Pablo dito. So, maging sa 1 Thessalonians 5, no, tungkol sa day of the Lord, kasi day of the Lord is yung Lord naman doon, the Lord Jesus Christ, no, yung exact expression na day of the Lord ginamit ni Paul, then pinangalanan Jesus, the day of the Lord Jesus, the day of the Lord Jesus Christ, the day of our Lord Jesus Christ, or coming of our Lord Jesus Christ. Ganyan yung mga exact expression na ginamit, mga kapatid. Okay, now nais ko lang pong ipabatid, no, na bago po, mga kapatid, mangyari po itong pagtatanyag, pag-o-oppose ni Antichrist sa kanyang sarili at pagtatanyag niya sa kanyang sarili above all that is called God, okay, ay magkakaroon po muna ng mga unang pangyayari. Ito pong binabanggit ni Paul dito sa chapter na ito ay ito po yung exactly mangyayari sa loob ng 7 taon, sa 70th week. Pero maging dyan sa loob ng 70th week, sa 7 taon na yan, ay may mga detalye. So, yung falling away ay mangyayari sa simula, okay, sa loob ng 7 taon. Actually, sa unang kalahati, first half ng 70th week, yung falling away. At yung falling away ay walang iba kundi yung pong signing, gagamitin ko lang po yung expression na yan, makikipagtipan o makikipagkontrata, magkakaroon ng agreement, no? Ang leadership ng Israel, of course, mga unbelieving yun, mga ungodly, ano, in the future, kay Antichrist. Meron po yan sa Isaiah chapter 28, na covenant with death and hell. Okay? So, yung covenant na yan, ayon sa Daniel 9, ay for 1 week. Okay? 9:27. Subalit, in the middle or in the midst of the week, ay i-break po. Hindi na po patatapusin ni Antichrist yung covenant na yon with the leadership of Israel, yung apostate nation. So, yun yung falling away. Bakit tinawag na falling away? Dahil they will fall away from the covenant of God. Ipagpapalit nila yung covenant ng Diyos sa kanila, yung covenant with Abraham. Hindi po ba may binabanggit na Holy Covenant, kung maalala ninyo? At yung Holy Covenant na yun, na-identify natin na yung covenant made with Abraham. So, ano po ba yung covenant na yun? May kaugnayan po yun sa promise na ang bansang Israel ay magiging great nation. Okay, magmumultiply siya, and then may land. May lupain na kung saan yung nation na yan ay magiging dakila, okay, magiging blessing, itatanyag yan. Ayan. At dun sa nation na yan ay itatatag ang kaharian batay sa covenant na ginawa ng Diyos with David.
So, iiwan nila yung covenant na yun ng Diyos sa kanila at ipagpapalit nila sa isang covenant or agreement with the Antichrist. Yun yung falling away ng Israel. So, ang issue ng falling away ay Israel. Sila ang mafo-fall away. Hindi po ang body of Christ. Hindi po ginamit yung expression na fall away sa body of Christ. May departure from the faith sa 1 Timothy, okay, chapter 4, pero sa body of Christ yun. Okay, at hindi po fall away ang kahulugan po nun, mga kapatid. So, yung exact expression lang tayo. So, nakita natin na yung salita o mga katagang fall away ay ginamit sa Hebrews, Luke, at may mga cross-reference pa historically sa bansang Israel in the past. Okay? Meron ding fallen away, kung di ako nagkakamali. Okay? So, ganun po yung mga kapatid. So, yun po yung falling away. So, pagkatapos ng falling away, no? Pagkatapos, or yung unang order ay falling away, mahahayag na po yung men of sin. So, sa first half ng 70th week, may falling away ng Israel, signing a covenant with, or a contract with the Antichrist. Tinawag din na ligyan. Okay? Sa Daniel. And then, sa kalagitnaan, ay hindi po tutuparin ang Antichrist yun. Dahil sa kalagitnaan, ito na po yung mangyayari. I-oppose niya na yung kanyang sarili. I-reveal na niya yung kanyang sarili. Okay? At i-exalt niya, itatanyag niya ang kanyang sarili. Pakikita niya ang kanyang sarili na siya ay Diyos. Pero may mga detalye pa po si Pablo. Ituloy po natin. Okay? So, verse number 6. And now you know. So, very clear. May knowledge. Actually, sa 1 Thessalonians 5, may perfect knowledge sila tungkol sa day of the Lord. Sa pagkakasunod-sunod ng pangyayari. Nakalulungkot sabihin na hindi ganyan ang karamihan ngayon. Nag-iisip na anytime, any moment, imminent ay darating daw po ang Panginoon. Hindi po yan tinuturo ng Word of God. Sa theology lang po yan, mga kapatid. Well, malinaw ang turo ng Word of God. Okay? So, kinalulungkot ko pong sabihin. And now you know, so alam na alam nila, what withholdeth. Meron pong pumipigil doon po sa paghahayag ni Antichrist. Doon po sa pagpapahayag niya na siya ay Diyos. Doon sa pagpapakita niya na siya ay Diyos. May pumipigil. Sabi niya, now you know what withholdeth, that he might be revealed in his time. So, yung salitang revealed, that he might be revealed, babalik pa rin tayo sa verse number 2, na kung saan siya ay marireveal, yung son of perdition. So, yan po mga kapatid ay future. Meron pong komento na ang verse 4 ay puro present tense. Yes, I agree. Tama po yung grammar. But even before verse 4, na kung saan ay present tense, sa verse 3 ay, and that man of sin be revealed. Future po yan. At dito po sa verse number 6, that he might be revealed. So, hindi pa existing sa Antichrist at that time nung sinusulat po ni Paul ito. So, very clear. May future na fulfillment yan. At kapag dumating na po yung future fulfillment na yan, yung verse 4 ay maa-apply na po at that time. So, declaring kung sino si Antichrist. Kaya, sa present tense, yung tense po ng verse 4. Okay. So, hindi lang yan may future aspect or revelation kundi sa verse 8, and then shall that wicked be revealed. So, future pa rin yan, mga kapatid. Okay. So, verse 6 pa rin, now you know what it holdeth, may pumipigil that he might be revealed in his time. So, ano po yung pumipigil na alam nila? So, sa context lang po, hindi po tayo alis. Ang mauuna bago yung pagpapahayag revelation ng Antichrist ay yung falling away. So, now you know. At hindi lang dito sa sulat na ito, I told you these things when I was with you, sabi niya po. So, inulit niya. He make it clear sa kanila para hindi po sila mabiktima ng pandaraya, mga kapatid. Okay. So, again, ano po yung pumipigil? And now you know what. Hindi po who, kundi what. So, event o pangyayari, yan ay yung falling away ng Israel. Okay. And then, in connection with that, sa verse 3, ay may binabanggit po, verse 7, I should say, sorry, for the mystery of iniquity that already worked. So, may connection po itong mystery of iniquity sa revelation ng Antichrist, doon sa pagpipigil ng kanyang pagpapahayag sa kalagitnaan, at least, ng 70th week.
So, ano po itong mystery of iniquity na kumikilos? So, ito'y kumikilos na even during the time of Paul. So, present yan. Doth already work. Okay? So, sa ating pong pagtalakay, ito po ay isang mystery, no, sikreto. Hindi po siya hayag sa nakaraan, pero kasama po sa revelation na ibinigay kay Paul concerning future events o sa revelation ng Antichrist na tayo po ang sinusulatan ng mga member ng body of Christ. So, ito additional information, mystery na ibinigay kay Paul. May mystery of iniquity na kumikilos na, sabi niya, only he who now letteth, yung word na letteth ay pumipigil. Withhold, ayon sa verse 6. Pareho din po yan ang salitang withhold. Okay? Pumipigil. So, sa mystery of iniquity, kung maalala po niyo na kumikilos na even during the time of Paul at sa ngayon, dito po ay itinatago ni Satan yung kanyang identity, yung kanyang pagkakakilanlan. So, makikita niyo ngayon ang daming deceived people. Maraming nag-iisip na pinaglilingkuran nila ang Diyos. Every Sunday, they go to church and they praise the Lord, honor God, worship the Lord Jesus Christ. Pero nakalulungkot, sa pangalan lang po yun. Kung aalamin mo yung kanilang doctrine, yung kanilang salvation, kung paano sila naligtas by works, maraming involved na ceremony, something like that. So, they are not really worshiping God. But they think that they are worshiping God. Ganyan po kagaling si Satan. So, ang mystery of iniquity ay yung bang pagtatago sa tunay na identity ni Satan sa kasalukuyan. Nagmamaskara po siya ng kabutihan. Ganyan po ang religion, outward appearance. Okay? Having a form of godliness, sabi nga ni Paul, may anyo ng pagkamakadiyos but denying the power thereof. Walang power of godliness. Because Christ is not in them. Wala ang Panginoong Kristo. Panlabas lang. Kaya pwedeng madeceive tayo. So, yung mystery of iniquity ay pagtatago ng tunay na kabulukan, kalikuan ni Satan at ng kanyang mga alipores, we will say. May kasamang mga tao dyan, may mga ministers, mga deceitful workers. Tinatago nila yung kanilang tunay na pagkakakilanlan at tinatakpan nila ng katwiran. Na para bagang sila ay mga ministro ng katwiran. Si Satan mismo nagtatransform into an angel of light. So, hindi mahahalata ng tao yan. Yan po yung mystery of iniquity. So, sa mystery of iniquity, mga kapatid, ay iiral po yan hanggang sa unang bahagi ng 70th week. Bakit po nandyan yung mystery of iniquity? Sapagkat itatago po ni Satan at ni Antichrist yung tunay na identity ni Antichrist. Pagsimula ng 70th week, hindi po siya makikilala lang leadership ng Israel. Siya ay pangkaraniwang tao lang. Okay? Man na makikita mo, man of sin. But pagdating po ng second half, iba na. Okay, that wicked, capital letter po yun. Mamaya, makikita natin. Dideklara na yung kanyang sarili na siya ay Diyos. So, kaya po, makikipagkontrata ang Israel, ang apostate leadership ng Israel, unbelieving leaders of Israel, nasa Isaiah po yan, ay dahil hindi nila kilala kung sino yung kanilang kakontrata. Okay? Dahil maganda naman ang offer. He will obtain the kingdom by flatteries. No? Ayon po sa Daniel, chapter 11. Hindi po ako nagkakamali. So, mapapaniwala niya ang leadership ng Israel. At dahil mga unbelievers naman, itong mga nasa leadership, iiwan na nila yung covenant ng Diyos sa kanila. At kay Antichrist na sila makipagtitipan. Pero hindi nila kilala na yung katipan nila, yun yung sinasabi ng prophecy na the Assyrian, the prince of the people, the prince of the covenant. Ayan. Wicked. Yan. Nasa prophecy din po yan. So, hanggang sa magugulantang, mabibigla na lang sila. Pagdating na po ng kalahati. No? Dahil pagdating kalahati, about that, no? Magkakaroon ng pagbabago, magkakaroon ng malaking pagbabago dun sa kanilang katipan na si Antichrist. Pero hindi na po sila makakaalis dun sa covenant na yun. Okay? Mawawala lang po yung visa ng covenant nila with Antichrist ng Israel sa coming of our Lord Jesus Christ. Okay? So, madidisanal po yan at the coming of Christ. Yan. So, yung punto po ng mystery of iniquity ay, again, pagtatago ng real identity ni Satan
at maging ni Antichrist para makapandaya po siya. Ayan. So, verse 7 ulit, for the mystery of iniquity that already work, only he, yung he dito, ano po? Sa context, yung consistently ay yung he, si Antichrist, the man of sin, the son of perdition. Pero hindi lang siya. Kapansin-pansin din po sa verse 9, even him, si Antichrist po yung him, whose coming is after the working of Satan. So, meron talagang puwersa na kumikilos, di nag-iisa si Antichrist, kakampi o kasama niya, si Satan. Kaya dito sa verse 7 mga kapatid, kung babalik po tayo, for the mystery of iniquity that already work, only he, si Satan po yan, who now letteth, humipigil, will let, pipigilan niya, until, meron pong hangganan yung pagpipigil niya, okay, yung pag-withhold niya ng identity ni Antichrist. Yan, until he be taken out of the way. So, dapat maintindihan natin yung mga katagang taken out of the way. At nagkaroon po tayo ng pagtalakay sa scripture. Lumabas po tayo dito para maintindihan at mga cross-reference about the Antichrist. Yung exact expression na taken out of the way, nakita po natin sa Job yan. Associated with the word cut off. At yung salitang cut off, sa mga references natin, ay tumutukoy po, kahit sa context ng Job 24 at sa Job, or Book of Job in general, tumutukoy po sa kamatayan. Okay? So, sa panahon ni Job, yung mga masasama, yung mga hindi kumikilala sa Diyos ay will be taken out of the way. They will be cut off. Kagaya ng iba na masasama. Okay? So, ganyan din po ang mangyayari kay Antichrist. So, yung salitang cut off ay ginamit din sa Panginoon. Tumutukoy sa kanyang kamatayan. Cut off out of the land of the living. So, the same way, dahil gagayahin talaga ni Antichrist at ni Satan, ang totoong Kristo, no? Mamamatay po siya, yung salitang taken out of the way ay mamamatay. So, yung pong mystery of iniquity, yung pagtatago ng pagkakakilanlan ni Antichrist, ay hanggang sa kamatayan lang ni Antichrist. Mamamatay siya at sa ating pong mga pagtalakay, ayon sa Zechariah, siya ay masusugatan sa kanyang braso at sa kanyang right eye ng tabak. Okay? At sa Revelation 13 ay wounded din siya, no? Yung kanyang sugat ay gagaling. Ano po? Fatal o nakamamatay. Yung deadly wound po niya. Yung nakamamatay na sugat ay gagaling. Okay? At siya ay mabubuhay. Yung Antichrist, yung the beast, yung halimaw, ay mabubuhay. Napatunayan po natin yan sa Revelation chapter 13. Ayan mga kapatid. At kapag nabuhay na po siya, gaya ng Panginoong Kristo, ano po? Ibang-iba na siya. Siya ay after the working or after the power of Satan. After, sinabi sa verse 9 na, and then shall that wicked be revealed whom the Lord, hindi po verse 9 kundi verse 8. Verse 9 pala, verse 8 yung binasa ko. Sorry po. Even him whose coming is after the working of Satan. So, may coming talaga si Antichrist. Sa second half, ay magpapahayag na siya na siya ay Diyos. Pag dumating na po na siya ay marireveal, i-oppose niya ang kanyang sarili, i-exalt niya ang kanyang sarili. Okay? Na siya ay Diyos. At siya uupo sa templo. Kaya meron pong existing temple at the time sa coming of this Antichrist or revelation of the Antichrist. Hindi po ako naniniwala na yung Matthew 24, yung destruction ng temple doon ay nangyari noong 70 AD. Wala po tayong scriptural evidence yan. Kung lalabas po tayo sa scripture ay hindi na po yan authority. May pagtalakay din po akong gagawin yan mga kapatid. No? Isa-isa lang po nating tatalakayin lahat yan. So tuloy po muna natin to. So sana nasundan po ninyo. So mamamatay si Antichrist. Pagkatapos niyang mamatay, mabubuhay po siya. Okay? Of course, by the power of Satan. Ano po? And then, kapag namatay na po at nabuhay, no, mahahayag na siya. Yan na po yung sinasabi ng verse 4 na i-exalt niya, i-post niya, i-exalt niya kanyang sarili. Papakita niya, showing himself that he is God at uupo na po siya sa templo. Lalapastanganin po niya ang templo. Ayon sa Daniel, ipatitigil niya ang daily sacrifice. Yung pag-aalay ng mga hayop. Ano po? Yung oblation. At lalapastanganin niya ang templo. Yan.
uupo siya dun sa templo at idideklara niya ang kanyang sarili na siya ay Diyos. Ang mag-uupos, mamamatay. Kaya marami pong mapapahamak na mga Hudyo dyan. Pati mga mananampalatayang Hudyo ay mape-persecute. Kaya nga, sa second half, no, ng 7 taon, yan na po yung tinatawag na Great Tribulation. Dahil Diyos, dideklara na ni Antichrist ang kanyang sarili, empowered na siya ni Satan, at nandyan na rin po yung false prophet, ayon po sa Revelation 13. So, ang Great Tribulation, actually, mga kapatid, magsisimula sa ikalawang bahagi, sa second half ng 70th week. Hindi po sa unang bahagi. Wala pong Great Tribulation. Aralin po ninyo mabuti yan. Wala pong so-called 7 years tribulation. Wala po sa Word of God yan, mga kapatid. Okay. So, tuloy po natin. So, ang mangyayari, dito na po tayo sa verse 8. Pagkatapos mamatay, mabubuhay sa Antichrist, empowered by Satan. Mahahayag na siya, and sa verse 8, and then shall that wicked be revealed. Pagkatapos niyang mamatay, mabubuhay siya. Whom the Lord, dito ay meron pong karagdagan ng information si Paul. Whom the Lord shall consume with the spirit of his mouth, and shall destroy with the brightness of his coming. So, makikita natin sa verse 9 na verse 8 I should say na ang destruction, okay, ng son of perdition, the man of sin, ay sa coming of our Lord Jesus Christ. So, base po sa context, alin po ang mauuna? Yung coming po of Christ or yung coming of the Antichrist? Malinaw po na mauuna po yung coming ni Antichrist. Falling away, yung coming niya, i-declare niya ang kanyang sarili sa Diyos, pero tatapusin ng Diyos yon yung kanyang pagtatanyag ng kanyang sarili sa day of Christ, sa day of the Lord. Ayan. Okay, mga kapatid. Now, by the way, yung day of the Lord, day of Christ, ay pareho lang po yan na tumutukoy sa the same day. Wala pong dalawang araw. At ang day of the Lord, sa ating mga pagtalakay, kung natatandaan po ninyo, hindi po siya mag-uumpisa sa 7 taon. Hindi po mangyayari yan dun sa so-called 70th week or 7 years tribulation period. Hindi po. Batay po sa Isaiah chapter 2 verses 11 and 17, pakibasa po at pag-aralan, ang Panginoon lang, sabi ng mga talatang iyon, no, day of the Lord ang context, the Lord alone shall be exalted in that day. Sa day of the Lord, sa day of Christ, nag-iisa lang siyang itatanyag. Kaya hindi po pwedeng mangyari yan sa loob ng 7 taon dahil maliwanag na i-exalt, itatanyag, itataas ni Antichrist ang kanyang sarili bilang Diyos, kasama si Satan. So, hindi po pwedeng sa loob ng 7 taon ay magsabay silang itatanyag ang kanilang sarili. The Lord alone shall be exalted sapagkat doon po sa dulo, sapagkat dilipunin muna niya si Antichrist lahat ng kaaway ng Israel. Kaya nag-iisa siyang itatanyag at that day. After the 70th week na po yun, mga kapatid. Hindi po sa loob ng 70th week. Ayan. So, and then, shall that wicked be revealed, whom the Lord shall consume. Iko-consume po siya with the spirit of his mouth. By the word of his mouth, lilipunin in flaming fire. Ano po? Lilipunin po ng Panginoon ang Antichrist kasama yung kanyang mga kakampi dyan, lahat ng kaaway ng Diyos. No? Magpaghihigantihan sila ng Diyos sa kanyang pagparito. At ayon sa chapter 1 ay with everlasting destruction. Yung punishment sa kanila is with everlasting destruction. Maalala ninyo, mauuna po si Antichrist at false prophet dun po sa lake of fire na itatapon o ibubulid kaysa kay Satan. Yan, nasa Revelation 19:20 po yan. Okay. So, malinaw na may destruction si Antichrist at the coming of Christ, no? Sabi niya, with the brightness, consume with the spirit of his mouth, and shall destroy with the brightness of his. Yung his dyan ay yung Panginoon sa Kristo. Even him, yung him ay si Antichrist na naman ulit, whose coming is after the working of Satan, with all power and signs and lying wonders. So, makikita ninyo na kapag lumitaw na po si Antichrist, no? At may kapangyarihan po ng Diablo, empowered by Satan, ang motive po niyan, ang dahilan kung bakit may all power, I should say, and signs and lying wonders, ay to deceive. Dahil sabi ng verse 10, with all deceivableness of unrighteousness in them that perish. Yun yung malungkot.
Okay, so, yung mga perishing dito ay nangapapahamak o yung mga patungo sa destruction or damnation. Mga unbelievers po ito, mga ungodly. Okay, sila po yung subject of God's wrath. Yung sinasabi ng 1 Thessalonians 5:9, we are not appointed to wrath. Totoo yun. Hindi po appointed ang body of Christ sa wrath. Hindi po 7 years tribulation yung tinutukoy na wrath doon, kundi yung wrath of God after the 70th week. Hindi talaga tayo appointed doon dahil mga ungodly, them that know not God, ang parurusahan ng Diyos. Ayan. So, wrath of God yun after the 70th week. Wrath of the devil doon sa loob ng 70th week, so second half, Revelation chapter 12, mga kapatid. Okay, sana nasusundan po natin. So, ito'y malaking pandarayang mangyayari. Hindi lang sa Israel, kundi apektado rin po. Yung katanyagan ni Antichrist ay yan po ilalaganap sa buong mundo. Pero hindi po totoo na makokontrol po niya ang buong mundo. There is no such thing as one world religion, one world government, na wala pong gobyerno na hindi po niya makokontrol. Hindi po totoo yan sa Word of God. Binigyan po natin ng ebidensya yan. Mismong doon sa vicinity ng Israel, sa geographical area ng Israel, may mga bansa po siya, at least dalawa, kung di po nagkakamali, no, kung maalala niyo, na hindi po niya makokontrol. Yan. How much more sa buong mundo. At saka ang kingdom ni Antichrist, ano po? Maalala na si Daniel chapter 2, ay binubuo lamang ng 10 kings. Yung 10 toes, yung mga daliri sa paa. Sa description, doon po sa Daniel 2 about the image. Yung malaking imahe doon na naglalarawan ng 4 na kaharian. Babylonian, then Medo-Persian, ikalawa, pangatlo ay Grecian or Greece, and then pang-apat, sabi ng iba, Roman Empire. And then dahil nawala ang Roman Empire, sabi ng theology, revive Roman Empire. Mali po. Maliwanag, na kingdom of the Antichrist. Hindi po Roman Empire. Kaya kapag history ka bumatay, mawawala po tayo sa kasulatan, mga kapatid. So mag-aral po tayo ng Word of God, hindi po ng history. Ayan. So tuloy po natin. So verse 10, with all deceivableness of unrighteousness in them that perish. Hindi po tayo kasali dyan. Because they receive not. Bakit po? Bakit po ang madadaya dito ng kalikuan? Okay? Ay yung mga perishing. Yung mga napapahamak. Because sapagkat hindi nila tinanggap ang pagmamahal sa katotohanan upang sila'y maligtas. Yan ang problema, kapatid. Maraming tao ang hindi nagmamahal sa katotohanan. At malungkot, pati mga mananampalataya, instead of loving the Word of God, loving the truth, magnifying the Word of God, pinapalitan po nila ng mga aral ng tao ng theology, ng mga theological terms. Talagang magiging subject to deception po tayo, mga kapatid, kapag kagano. Pag hindi po tayo nananghan, tumindig sa katotohanan ng salita ng Diyos. Okay? So dahil dyan, ayon sa verse 11, for this cause God shall send them, yung mga perishing, yung mga napapahamak, mga unbelievers, strong delusion. Matinding delubyo, we will say. But they should believe a lie. So because they do not love the truth, or they did not receive, hindi nila tinanggap ang pagmamahal sa katotohanan. Okay? Ayon sa verse number 12, believe not the truth. Okay? Na sana'y maliligtas, God shall send them a strong delusion that they should believe a lie. Yan po. There is really a battle between truth and lie. Satan versus God, truth versus lie, true doctrine versus false doctrine, true Christ versus false Christ, the Antichrist. Yeah. True Word of God versus fake Word of God or corrupt Word of God. Kaya mga kapatid, tumindig po tayo sa kung ano ang totoo. Tumindig po tayo sa salita ng Diyos. Ayan. So, dahil nakakatakot, mga kapatid. Ayan. Yan po ang sinasabi ng Word of God. Subalit, sa verse 13, ito yung maganda. But we are bound to give thanks always to God for you. So, for you is mga believers. In comparison with the perishing, with the ungodly, those who do not know God, tayo mga believers, member ng body of Christ, no? Mga taga-Thessalonica, tayo yung extended na members. Sabi ni Paul, we are bound to give thanks always to God. Okay, so yan po yung sinasabi. Brethren, beloved of the Lord,
Because, bakit? Ano po ang dahilan? Na lagi pong all the way ay nagpapasalamat sa Diyos para sa mga believers. God had from the beginning chosen you to salvation through sanctification of the Spirit and belief of the truth. So, ano po itong sinasabi ni Paul na God had from the beginning chosen you to salvation? Hindi po ito beginning of the world or even before the world began. So, ito pong beginning dito is when they heard the gospel. Noong sila po ay nakarinig ng message ng gospel at sumampalataya, at that was the time that they became part ano po, of those who are chosen. Okay? So, ang proseso dito ng pagiging chosen ay through sanctification of the Spirit and belief of the truth. So, I don't believe na ang Diyos, before the world began, ay may mga pinili na siya. At namili lang siya ng gusto niya na ililigtas at may pinili din siyang hindi maliligtas. I don't believe na ganyan ang turo ng kasulatan. So, malinaw po dito na yung proseso ng pagiging chosen, no? Available po yan sa lahat ng tao through sanctification of the Spirit. Ibig sabihin ng sanctification is setting apart. Ibubukod tayo ng Diyos or through the Spirit of God or of the Spirit, sabi ng verse, unto God for His holy purpose. At kailan mangyayari yung pagbubukod na yan? When you believe Christ. When you trusted Christ as Savior. Okay, dahil dito sa verse 14, whereunto He called you by our gospel. So, marinig mo muna yung gospel. Ano yung gospel na yun? Christ died for us. Christ died for our sins. Yung kanyang dugo ibinuhos para sa katubusan ng ating mga kasalanan. And of course, ang ating tagapagligtas ay namatay nga pero nabuhay na maguli. Patunay na tagumpay ang kanyang ginawang pagsasakripisyo. Complete package yung kaligtasan natin. Di lang kaligtasan from the punishment of sin, but also from the corruption due to sin. Pati yung corruptible body natin, mababago yan, mga kapatid. So, chosen from the beginning.